Lakad-lakad lang muna tayo. Tingin-tingin. So, papunta tayo sa kanilang church, municipal hall, or Oslo Municipality building at sa kanilang kwartel. Famous kwartel and their boulevard. The oldest one. What? Kanang oldest kanang insignia sa Oslo. Hirap ako sa kanisod magtagalag. So, every town sa Philippines, meron talagang statue ni Dr. Jose Rizal, the Philippine hero. So, yung statue ni Rizal sa Oslo, there. So, okay. Lakad-lakad. Tapos, yung nagkaroon kami ng educational tour before, kasali sa educational tour yung bahay. Ito yung isa sa mga oldest na bahay dito sa Oslo. Kung titignan mo yung kanyang stand, stilts, nasa stilts pa siya. So, makalumang bahay. One of the oldest in Cebu. So, hindi lang tayong quick lang yan. So, I nandito. think they're starting their mass right now. So, may misa po. So, hindi tayo makapasok. Tapos, ito yung bago lang na inayos or renovated na municipal hall ng Oslo. Okay, so napakaganda na, no? So, ito yung Oslo Church. So, babasahin natin yung nasa para a little bit of history. Calle Aragones. So, the oldest street in Oslo, built in 1879, was named after parish priest Father Jose Aragones during the Spanish era. It used to be the main processional route. The reclamation of the marshland in front of the church complex was done to extend its length from the national highway. The street connects Connects and ends at the Spanish Quarter and rendezvous with the national highway linking the town commercial area to its institutional sites. So, okay, that's good. Okay, let's go. So, newly built Oslo Municipal Hall. So, thank you. This one. The Quartel. So, Portal yung sikat na sa site dito sa Oslo. okay, yes, isa sa mga What do you call that? landmark, sikat na landmark sa Oslo. So, Church is the how many years? yes, the church bell tower rin, So, napakaraming beses na nasunog yung church. So, at least yung
facade ng church at yung exterior nandun pa. Pero yung nasa loob ng church, hindi na. So, basahin natin yung nakasulat sa quartel. Okay, a little bit of history. So, quartel, this unique structure was built through the effort of El Gran Maestro Don Marcos Sabandal to serve as barracks for Spanish armies, but was halted during the arrival of Americans in 1899. So the coral stones used for its construction came from remnants of the collapsed floor of the church bell tower. The walls of the structure, which measure 19 centimeters thick, still stand. The facade, built of coral stone, features a double row of arches. So yan yung a little bit of history sa Barak. So, yung remnants pala, no? There's already a lot of foreigners. So, maraming foreigners na pupunta dito. Again, this is the barracks of the Spanish armies. Pero na huminto, hindi natapos dahil dumating yung mga American, no? Oh. This unique structure Ah, built in 1860 through the effort of This unique structure was built through the effort of Pakilala ka muna. What's your name? ano? How old are you? How old? My name is Jaden. I'm 13 years old. Grade? Grade 7. Oh, grade 7. I know what is the history of Wow. Sige. this unique structures was built in 1860 through the effort of Elgad Maestro Don Marcos Sabandal to serve as barracks Oh. for the Spanish armies, but was halted during the Americans in 1899. Oh. Made with coral stones, puto lahat, yung pinadikit egg white. Egg white yung ginamit, no? Opo. Kaya po egg white yung ginamit kasi hindi pa po sila naka-ebento ng cement. Oh, yes. Sino yung teacher Lahat. mo sa- Sino yung teacher mo? Sa history. Sa history. Shout out ni Mama. Sino yung nagturo sa'yo? Mga kami lang. Ah, sige, bigyan mo sila ng para pasalamat tayo. Ano po, ng this unique na ano po to, na Tama yung egg white, yung history, yes. Wala pa kasing semento. si El Gran Maestro Don Marcos. Si Don Marcos. Wala kayong picture. Pagka 1899, nag-World War II sila. Oh, Tapos yun. ano po to, nung nag-World War II po, na-collapse po to. Ah, World War Opo. II. Tapos pag-collapse po nito, doon po, naka-invento na po sila ng cement. Ah. Kaya po, binild po nila. Ulit. Ah. So, Kasi sino yung kapag nagturo kapag sa inyo hindi nila- ganito? Kami lang po. Ah, char-char. Meron, talaga. Kapag hindi nila Oh. tinapakan. So, binasa niyo talaga yung history, ha? Ito po yung yung history. Ah, very good. Oo. So, tama yung sinabi mo patungkol sa egg white dahil wala pang egg white noong Spanish time. No. Bigyan mo sila ng papel. Papel. Lagyan. Sige na, para meron silang No. This one. Dalawa. nila ate kasi pag hindi nila tinapakan, masisira tong ruin. Konti lang, ha? Thank you. Your full name? What's your full name? Si Brian Christian S. Buntilaw. Grade 7. I'm Jaden Seth B. Alcalde. Okay. In short, you can call me Aden. Okay, napakaganda. Thank you. Oh, Now we page. wala. Hindi pa ganun karami ng viewers. Okay lang yan. I-share ko po. Sige. Share mo, ha? Sige. Share mo lang. Where's your cellphone? Nandito. Lalabas ka, ha? Sa ano namin. Sige. May... So, So, ito yung quartel. Ito na pala yung Quartel. Yung loob ng quartel. Imagine, sa panahon ng Spanish, no? Ito yung barracks. Nandito pa rin. Gawa sa corals talaga, limestone. Tapos egg white yung ginamit pang dikit. Corals. So, same din sa mga old churches dito sa Philippines. So now, we're here sa Museo Oslo Museum. And their boulevard. Is it open? Hala, open yung museum.
Pwede pa tayong ay wala, parang wala nang ano. So lakad-lakad lang tayo ha. Yung dagat pala sa harap ng church sa Oslob, sanctuary. So bawal mangisda. So maraming isda dito. Dahil sanctuary. Oh, may crab oh. Tapos doon yung Sumilon Island. Makikita natin. Mountains of Oslob. May ano oh. Lakad-lakad sila doon oh. Oh, tingnan mo. No? Anong tawag doon? Nang hinahinay ng develop? Yes. Unti-unti nang Nag-develop ang Oslo kasi unti-unti na siyang nakikilala sa whole world. dahil sa whale sharks. Tapos meron din silang wild monkeys. So yung lola ko pala ay taga Oslob. So bata pa ako, pupunta talaga kami sa Oslob every Holy Week. So nakita ko talaga yung development and improvement ng Oslob through the years. So ito yung church. Maayong hapon. Tapos sa likod ng church, mountain, sa harap Fresh land. yung dagat. So saan yung School of Fish? Hindi siya makita man. Parang doon no, sa may water na gumagalaw yung tubig. Parang doon may something. Ayan. Hanapan talaga ako magtagalog. O, try mo na lang magbisaya. O, sige, I'll try to translate. Ay, shit eh! Na hindi sila Oh my God. throw ng trash sa dagat. Dahil sanctuary kasi, so bawal talaga. Discipline. So, last pandemic, mayroong paragliding dito sa Oslob, no? Doon sa bundok. Tapos, dito ako binaba. Dito ako naglanding nung nagparagliding ako. So, napakaganda nun. Pero, I don't think, baka meron pang paragliding sa Oslob or wala na. Basta, nung pandemic, naka-paraglide pa ako. So, I'll try to look for that video para maipakita ko. So, relaxing walk dito sa Oslob. Afternoon walk. Chill-chill lang yung mga tao. Tapos, alam nyo ba, maganda rin yung cemetery ng Oslob as what I have learned nung bata pa ako. Meron silang separate na cemetery for the Catholics. Tapos, separate cemetery para sa non-Catholics. So, yan, makikita mo rin yung makalumang semeteryo. Hi, Papi! Papi! So, bawal maligo dito sa harap ng simbahan. Napakalakas ng hangin, don't know if maririnig nyo ba. Okay. So, nandito tayo sa gate ng simbahan at sa kanyang walls, as you can see, doon pa. So, a little history, basahin natin. The church
walls and gates were constructed in 1875 to serve as one of the defense front lines of the complex against the Moro marauders. The wall features a series of pyramid top piers, that gives a unique townscape component to the old street Aragones, and the Eternidad. Some of its parts has an inscription indicating the name of the street and the year of its construction. So very interesting, no, yung gusto ko dito sa kanyang wall and gates. Per gate, do you know, alam mo ba yung to Dayan? Meron siyang mga holes, mga hole. Yan, per wall, meron siyang hole. Then during the Spanish time, nilalagyan nila yan ng mga parang ilaw o kandila para at night time hindi siya madilim. So, di ba? Lahat ng mga walls meron siyang nakalagay na hole. So, ito yung church ng malapitan. Then, doon, kung makikita mo, meron ding entrance na sa pinakadulo, yun yung entrance ng cemetery, yung old cemetery ng Oslo. So, gaya ng sinabi ko kanina, may sariling cemetery yung mga Catholics and non-Catholics, iba yung cemetery. So, yan lang po. So, tapos na yung misa. So, baka siguro pwede na tayong pumasok sa church. So, see, yan yung Kasi kanya. hindi tayo nag-wear ng pang church na outfit. Kaya hindi tayo pwede pumasok. Immaculate Conception pala yung nila dito. Then, basahin natin yung history, a little about the church, yung nandito sa may entrance, simbahan ng Oslo. Okay. So, itinatag ng mga Agustino bilang bisita ng Karkar, 1599, naging bisita ng Bolhoon, 1690, inilipat sa pangangalaga ng mga Jesuita, 1737, ibinalik sa mga Agustino, 1742, ipinatayo ni Padre Julian Bermejo, OSA, ang simbahan at kumbentong yari sa Corrales at Kahoy ayon sa plano ni Obispo Santos Gomez Marañon, 1830. Natapos siya, 1847, ang tagal no, naging ganap na parokya sa patronato ng Immaculada Concepcion, Padre Juan Jose Aragones, OSA, unang kura paroko, 1848, ipinatayo ni Padre Apolinar Alvarez, OSA, ang kampanaryo, 1858, nasunog 1942, so panahon ng World War, at 1955. Kinumpuni, 1956, muling isinaayos ang simbahan at kumbento sa pakikipagtulungan ng taumbayan at sa pangunguna ni Padre Constantino Batoctoy, 1980. Nasunog ang simbahan at kumbento uli, 2008, muling isinaayos, 2010. So again, yan yung sinabi ko kanina na maraming beses nang nasunog ang simbahan. So hindi na natin makita ang original na, yung original na loob niya dahil ilang beses na siyang isinaayos. Pero yung structure, yung corals, ito pa rin yung original during the Spanish time. So, hindi tayo papasok dahil nakapag, lang kami, slippers at shorts. So, respect tayo sa church. So, ito lang
dito lang tayo sa entrance. At least makikita nyo gaano kalaki ang simbahan ng Oslob. Tapos, same pa rin sa mga old churches, yung structure niya ay parang cross style. So, nandun yung kung saan magmisa ang pare, yun yung pinakaunahan dito. Tapos, meron tayong left and right. So, cross style siya. So, ganda. Tapos, ito yung view sa labas. Tapos, gaano kalaki yung pintuan. Yung pintuan niya. Yan. At si Immaculada Concepcion. So, diba? Nakakamangha talaga. Sige. Salamat po. So, ito yung fortress, no? Ito yung baluarte. So, nung Shield ba? nung Spanish period, yung kumpleto pa to, tinitignan nila kung may paparating na mga pirata or mga Muslim. Tapos if ever meron, Muslim yung pirata, yung mga enemies ng mga Spaniards. Yeah, I learned that one during my history. Tapos magsa-sound ng alarm. So during the Spanish time, ang mga enemies ng church ng Spaniards ay yung mga pirata o mga Muslim na nanggaling sa Mindanao at yung iba pa. So, anyway, kain-kain tayo. Uy, grade 10 pa nga. Grade 10 pa. Pwede rin kayong mag-jogging, walking dito. Kung kayo ay nandito sa Oslo. So, yan lang. Uy, meron na silang AKA, yan? Food hub? Ano ba? House. Okay, AKA food house. So, meron na silang parang food park na pwede kang kumain by the sea. Let's check the prices. Ma'am, may lechon. 25 to 30, 75, 8,000, 35 to 40. So, my kilos 10, 13, 16, 20. May chicken. So, tingnan natin yung nandun sa... So, yung ginagawa nila ng mga bata sa Bisaya, panginhas na or nanginhas or naghahanap ng mga makakain na shells or
crab. So, yan yung ginagawa nila kapag low tide. So, anyway, dito lang tayo. Dito nagtatapos ang ating tour sa simbahan ng Oslo, ng quartel, ng Municipal Hall. I hope kayo ay na-entertain at may na lamang konting informasyon mula sa amin. So anyway, thank you po. Maraming salamat. Please like and subscribe. And please support our small YouTube channel. Kakasimula pa lang namin. And thank you po.